Makalipas ang halos 18 taon mula nang una naming binisita ang Kalawit Safari Park, nasundan pa ito noong 2023. Ngayong taon, muli akong nagbabalik para sa mas malaking pet mission. Ang malawak na Kalawit Safari Park aabot ng halos 3,700 hektarya. Dito nakatira ang mga giraffe at zebra na dinala sa Palawan mula Kenya noong 1977. Isa sa mga nanguna sa pagdadala ng mga hayop noon mula Africa ang wildlife specialist na si Tony Parkinson. When I came here to do the feasibility study for the Kalawit project, I was told that it was going to be a private project for tourism. And the idea was very sound because they wanted to protect the whole of Kalawit Island. I captured the animals in Kenya, brought the ship in 1977 with the animals. President Marcos came out. President wants it to be a government project. Dahil sa naging pagbabago ng inisyal na proyekto, nagbigay ng suwestyon si Tony kung paano pwedeng magkasamang mamuhay ang tao at mga hayop ng Kalawit. And at that time, when we were doing the project, they said they were going to move all the people. And I was alarmed about that. Didn't want that to happen because I wanted to use the local people to be involved and look after the animals. Mula sa 15 Grevy's zebra, mayroong 30 zebra na ipinanganak sa isla at nabubuhay rito ngayon. Ang zebra, alerto. Alam nila kung kailan may mga bisitang paparating, kaya ang iba natipo na sa iisang pwesto. Ang safari kasi, bukas para pasyalan ng publiko. Higit 4 na dekada ng tagapangalaga ng mga zebra si Hilario. Mga island-born na lahat sila dito. Dito na kasi sila pinanganak eh. Malaki na pong pinagbago kasi ang original kasi noon na inabot ko, hindi sila ganitong nalalapitan ng masyado ng mga tao. Ang mga zebra, protective sa isa't isa. Lalo na sa kanilang foal o pinakabatang miyembro. Ang kasama nilang foal sa grupo, nasa 3 linggo pa lang ang edad. Ang isang ito, pinagitnaan ng 2 batang zebra habang naglalakad. Pero nang matonto nila ang damuhan, kanya-kanya silang pwesto para kumain. Pero bago pa raw maging malakas ang mga zebra, hindi raw biro ang pinagdaraanan nito sa kanilang paglaki. Paglabas ng bata, makikita mo yung paggalaw niya, medyo mahina. Minsan nakikita na lang namin sa may bata ng zebra na nahuhulog, nakakapanganak na hindi oras. Pagdating sa Kalawit Safari Park, isang giraffe ang nais mag-good morning sa akin. It's a very unique island, no? Because dito sila nabubuhay, itong mga animals na ito. Yun nga lang, syempre, it's not without problems. Marami rin silang mga kailangan. Marami silang kailangang supplies na hindi pa nami-meet dito. Ngayon po, alos kami na nakaano dyan, nakabantay sa kanila, kami na yung alaga sa kanila, kami yung nagabilang dyan sa kanila. Nakaraan, matanda ko mga 3 months nang hindi nakakapunta dito yung veterinary. Ilang saglit pa, So this is what you call yung bachelor's herd, no? Isang grupo ng mga batang male zebras congregating or grouping each other for safety purposes. habang sabay-sabay silang gumagalaw, kapansin-pansin ng nag-iisang zebra na putol ang buntot. Meron tayo dun isang putol yung buntot. Nakipag-away daw yun dun sa isa sa mga zebra dito. Madalas na naglalaban ang mga lalaking zebra sa kapwa lalaki para makabuo ng sarili nilang harem o pamilya. Yung grupo ng mga talunan po, yung mga challenger po, yung nagpapalakas ng grupo. Halimbawa, natalo nila yung isang lalaki doon sa grupo na yun, sila yung papalit, isa sa kanila ang papalit doon. Sa kaso ni Putol, siya ang natalo. Ang mga uri ng zebra sa Kalawit, isa sa pinakamatagal na magbuntis. Umaabot ito ng 12 hanggang 13 buwan. What are you doing? Are you angry? Oh, what's that? Anak to ah. Buntis to?
Malapit yung mga anak. Mukhang nag-ano eh, oh. Kukontrak eh, oh. Ang buntis po dyan, yung ako namin nasa tatlo po. Sa tagal-tagal na ng panahon, halos wala ng pagdami nila, halos hindi na nababago. Dahil walang permanenteng veterinaryo na tumitingin sa mga zebra sa isla, mano-mano itong binabantayan ni Hilario at mga kasama niyang zookeeper. Pag mayroon ng naghahabulan o nag-aaway na mga lalaki, mayroong nagpapamit na babaeng zebra. Yun doon tatandaan mo kung sinong zebra. Bibilangin mo doon hanggang doon sa 12 months siyang mga anak. Sa katunayan, may naitala silang nadagdag sa 3 batang zebra. Kadalasan, nanganganak ng isa ang adult zebra kada taon. Ang isang ito, 1 linggo pa lamang ng aming nadatnan. Bakas ang pagiging baguhan ito. Ang kanyang mga balahibo, malago pa. May time na mayroon doon na anak sa loob. Yun, nakikita namin kung paano mga anak. Para rin siyang nakahiga rin siya. Una magahiga muna. Pag lumalabas na yung anak niya, tumatayo rin, nakatayo rin siya na Dati minumonitor din namin. Pero ngayon, madalas namin makita namin may anak na kada umaga. Halimbawa, malapit na siyang mga anak, yung kanilang didi lumulubo. Ibig sabihin, mayroon na silang gatas. Ang mga batang zebra nakadepende sa gatas ng kanilang ina ng 7 buwan hanggang 1 taon. Kanina, nung tinitigan ko yung mata ng mga zebra, yung pupils pala nila is rectangle. Para silang mga kambing. Ibig sabihin, meron silang wide angle yung kanilang tingin. May mga makikita tayo ditong patches ng ng soil. Buhangin, no? Tapos walang mga damo, walang grass dito. Kasi yung mga zebra, gumugulong dyan, kaskas nila yung likod nila. Sometimes to scratch the itch, number 1, and to remove the parasites. Parang tayo pag minsan ginakaskas natin sa pader yung likod natin. Ang mag-inang zebra na sunod naming sinundan, abala sa paglilinis ng kanilang katawan. Nagpagulong-gulong ito sa buhangin. Sumunod din sa kanila ang ilan pang mga zebra. Nang mapagod, tila nauhaw ang kanyang anak. Ang buong safari, mayroon lang 21 safari keeper na araw-araw nagbabantay sa mga zebra at iba pang mga hayop dito. Mababang bilang kumpara sa bilang at laki ng hayop na kanilang inaalagaan. Pinupuntahan namin hanggang iniikot po yung buong kinakailangan po na hanapin sa buong isla. Halimbawa may mga 3 days ng kulang, laging kulang yung bilang. Kailangan po hanapin na yun. Madalas kasi karamihan kung nagbilang ka na kulang ng isa, ayan medyo delikado na yan. Kasi talagang naiiwan na. Pero kung ang mga kulang nila, mga 5 o 6, may pag-asa yan na buhay pa sila. Siyempre, matagal-tagal na kasi inalagaan namin yan. Malungkot talaga sa amin pag medyo nababawasan sila. Kilala na raw ng mga zebra si Hilario. Kaya mala hide and seek ang paghahanap niya sa mga ito. Minsan pupunta doon sila sa community, nakakaano sila doon ng pananim doon, yung mga palay. Minsan sinisira yung mga bakod nila doon. Lalagay sila ng mga snail trap, natatalian yung paa. Ang mga zebra, tumatawid sa bakod para manginain. So pagkatapos itong mga heavy vegetation, itong trees and shrubs na usually yung dinadaanan ng mga zebra, tatambad sa itong malaking lugar na ito na walang palanim, no? Dito usually naglalagay yung mga zebra para manginain. Naglagay din ng bakod dito eh. Tingnan mo ito, oh. Pero tingnan mo naman, sinira din nila, nadaanan din nila. Isa sa mga apektadong residente, ang 83 anyos na si Nana Remedios. Mayroon ako mga tanim sana dyan. Yan. Doon ko nakakatulog kaming mga gabi. Marinig na namin yan. Kukuha namin yung mga bakod. Yan ang mga saging yan. Mga saging kong yan, wala na yan. So anong ginagawa niyo po sa kanila pag gano'n? Abi, nubugo. Kahit puno kang pinya ko, kinakain ng zebra, kinakain ng giraffe. Kinakain pa rin ng unggoy. Magtaniman kami. Wala. Sila nakakain ng hayop. Tayo hindi ko rin pwedeng sakta ng hayop. Simula po no nasira ng bakod, hindi ko na kayang magbakod.
Kaya wala na, mabuti nga marami akong kamag-anak. Siyempre, naghahanap din po ng iba-ibang makakain eh. Katulad din ng giraffe. Hindi lang ganitong klaseng damo yung kinakain. May mga damo rin silang hinahanap na yun ang gusto nilang kainin. Dati po nagtatanim kami. Kaya lang ngayon hindi na po na-sustain. Hindi na namin nagagawa yun. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.